Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang napakaganda at importanteng tanong na nagmula kay Kristen Lee. Ang sabi niya, "Sir, may question ako. Madami po kasi ako nakita 1911 arms court tapos papa-engrave ng Colt sa slide or ibang brand, legal po ba yun?" So alamin natin ito. Ito, hindi ako magsasabi ng haka ko. At hanap tayo ng reference na mababasa natin kung legal ito. So bago natin yan nasagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil tayo umabot na ng mahigit na 45,600 na mga subscribers. At dahil yan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos. At ganyan din maraming salamat doon sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil kayo naman ay nakatulong para madagdagan yung ating revenues dahil ang kita ng ating YouTube channel ay nakalaan sa ating mga beneficiaries na 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent. At maraming salamat din sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng kahit ano pa man. Baril, wala kaming pinagbibili. Tumawag po kayo dyan kung kayo ay may ibibigay na tulong para ma-identify kayo at mapasalamatan ko kayo. Kagaya ni Aljon Dating at ni Jobet Francisco. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagtulong sa ating mga beneficiary. Aljon Dating at Jobet Francisco ng Teresa Rizal. Lalo tigit, maraming salamat kay Noli Pisa America ng Virginia, USA. At sa muli mong pagpapadala sa ating premier videos. Napakalaking tulong, sir, na iyong binibigay sa ating mga beneficiaries. At sana marami pa ang gumaya sa iyo na may puso na matulungin para yung ating adikain na lumago pa yung ating pagtulong, dumami pa yung ating mga tinutulungan. Ito talaga yung aking passion sa buhay. Dahil matagal ko na itong ginagawa, kaso nga lang, hindi ko masuportahan ng sarili kong bulsa. Kaya gumawa ko ng YouTube channel. At gusto kong lumaki pa itong ating YouTube channel sa tulong ninyo. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Pagpalain kayo na pong may kapal. Okay, punta na tayo. Bago ko sagutin yan, ay gusto ko lang ipalala sa inyo na ang aking YouTube channel ay ginawa ko hindi para maging makipagtagisan ng talino kung kanino pa man. Dahil alam ko marami talaga ang marurunong sa inyo. At kahit ako ibas ninyo, personal, tinatawagan akong gunggong, bubo, o ano pa man personal, hindi ko po pinapansin yan dahil yan ay baser. Pero kung ang sasabihin ninyo yung aking itinuturo ay nakakabubo, ay ipagtatanggol ko yung aking pagtuturo. Dahil pinipilit ko na ang aking pagtuturo ay maging practical. Maging practical at nakuha ko rin sa aking mahigit na 25 years na experience. So kung meron kayong alam na ibang pamamaraan, optional yon. May mga option talaga na maaring yung aking method ay hindi ay naiba doon sa method ninyo dahil yung inyo ay ibang method. Walang problema sa akin yon. Kamukha yung may na si Ming na para nagsuggest yan na yung Borsighter. Ay tama naman yun. Tama yun. Wala namang problema sa akin yun. Pero kung sasabihin niyo sa akin ay yung turo ko ay nakakabubo, ay ibang usapan po yun. Hindi pa ako nakikipagmatilino sa inyo. Dahil hindi ko po pwedeng, kung ituturo ko sa inyo yung trajectory at saka yung sniper courses, ay hindi ninyo maintindihan yun. So ginagawa kong mas simplified, mas madali, na mas maunawaan ninyo na hindi na kayo gagastos. Yun po ang paraan ko ng pagtuturo. At hindi ko naman ituturo yan kung yan ay hindi ko na experience at effective. Effective po yan ang aking tinuturo na yan dahil nga sa tagal ko nang ginagawa yan, yung pagkakabit ng mga laser dot na yan, ang ginagamit ko talagang reference yan ay front sight at rear sight dahil given na yun given at tested yung front sight at rear sight. So yun ang ginagawa kong
ah, aiming point, yung front sight at rear sight. So yun lamang, para wala tayong samaan ng loob na para bang kung hindi kayo naman naniniwala doon sa mga binabasa ko, halimbawa may hindi naniniwala sa Google, wala namang problema sa akin yun. Okay, kamukha na yun. Siyempre, ang babasa na naman tayo ng batas. Kasi batas yung tinatanong pag hindi tayo bumasa ng batas, sasabihin ginagawa ko yung gumagawa ko ng sarili kong batas pag hindi ako bumabasa. Halimbawa, sinabi ko lang, wala akong binasa. O may nagsabi, batas mo lamang yan, gumawa ka ng sarili mong batas. Pag may binasa naman ako, hindi naman sila naniniwala sa Google. Ang Google ay nilagayan for public. At kung hindi naman kayo naniniwala sa Google, nasa sa inyo na yun. Wala naman akong problema doon. O kamukha ngayon, babasahin natin yung batas tungkol dun sa tanong ni Christine Lee. Sir, may question ako. Madami po kasi ako nakita na armscore tapos papa-engrave ng Colt sa slide or ibang brand. Legal po ba yun? Okay, so magandang tanong yan. Dahil para malaman natin. Maaring nakakalusot tayo pero baka magka-problema tayo sa bandang huli. Okay, tingnan natin yung gun law in Philippines. Makikita naman ninyo yan Philippine gun law. Makikita ninyo yan sa Republic Act 10591 RA, Republic Act 10591. Ang sabi ay, in the Philippines, tampering with a firearm serial number or other, hindi lang serial number tandaan niyo, baka akala niyo serial number lang, unawain natin. Serial number or other identifying marks. Ano yung identifying marks na yon? Including by engraving. Okay? Is illegal. Maliwanag. Is illegal. Kung pina-engravean ninyo ng ibang identifying marks, is illegal and can lead to serious legal consequences. Kaya bago ako nag-gunsmith ay inaral ko na ito. Kaya gusto ko lang basahin sa inyo. Malalagay tayo sa isang matinding legal na kaparusahan. Especially Republic Act number 10591. The Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act prohibits, pag sinabing prohibits, bawal, altering or obliterating identifying marks. Ano yung mga identifying marks na yon? Na hindi natin pwedeng i-alter. Including the manufacturer's name. O napakaliwanag manufacturer's name. O nabanggit ni Christine Lee na yung armscore gagawing Colt. Yan manufacturer's name. Model, yan or serial number. Serial number. On a firearms, violation can result in imprisonment and fines. Also, may multa at pagkabilanggo. O hindi na natin alamin yung hindi naman tinatanong yung kung ilan yung pagkabilanggo at ilan yung multa. Basta meron. Republic Act 10591 RA 10591. This act regulates firearms in the Philippines and outlines the penalties of illegal activities related to firearms. Tampering with serial number. Ito sa serial number. RA 10591 especially prohibit tampering with alternating the serial number or other identifying marks on the firearms barrel, slide, frame, receiver, cylinder, or bolt assembly. O kasama dyan yung barrel. Pag binago natin yung marka sa barrel, halimbawa, may mga barrel kasi na nakalagay dun kung anong brand yan at number, may nakalagay pa dyan. Pag binago natin yon, pamagitan ng engraving. Or bolt assembly, kahit pa yung bolt assembly. Dahil nga ngayon ay mura na lang at hindi ka mukha na pinapans na ganun. Ay ngayon, engraving machine, kuhang-kuha. Kuhang-kuha yung kung ano yung original, pati yung lalim nakalagay doon. Pag sinabi mong 0.003 thousand of an inch, yun ang
Eksakto rin yung pati ilalim. Nakalagay doon. Okay. So, yun ang dapat nating malaman. Ang sabi dito ay legality of engraving. While laser engraving, ito na yung mga laser engraving, a name or initials on the firearms for personalization, common practice altering the manufacturer's name or serial number through engraving is strictly prohibited. O yung mga sabi personalization, common practice altering the manufacturer's name. O yung manufacturer's name ang napaka-importante diyan firearms, barrel, receiver, cylinders, bolt, engraving is strictly prohibited. Ang sabi, ito pala, nandito na rin yung penalties. Okay. Ang sabi dito ito na ang penalties. Violation of RA 10-591, including tampering with firearms identification, identification na naman, can result in imprisonment from 6 years and 1 day. 6 years, 1 day to 8 years. Pwede pang maging 8 years. Or a fine not less than, may multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. So, napakalaki din 'yon, 50,000 pesos. Kaya I'm sure alam yan ng mga ng mga licensed firearms gunsmith. Alam yan. Hindi sila gagawa ng ganyan unless may may permit silang kukunin. Okay, hindi ko naman sinasabing bawal yan. Di siyempre kinakailangan ninyo diyan ng kinakailangan ninyo diyan ang permit. Kung may gumawa man yan, may may permit yan, may kaukulang permit yan. Kung walang permit yan, ayan ay illegal. Yun lamang sa akin. Kasi baka sabihin naman ninyo, bakit may nagawang ganun? I'm sure, kung registered gunsmith yun, may permit yun. Kinuha na nila ng permit yun. Wala namang imposible sa atin Pero kung wala kang permit at basta ka na lang gagawa niyan, yun ang problema. Not less than 50,000 pesos, malaki-laki. Makukulong ka pa ng 6 years and 1 day. Pwede pang umabot ng, siguro kung marami ang ginawa mo, umabot pa ng 8 years. Okay, so yan ang impact on registration. Ito naman ang magiging impact sa registration. Altering firearms identification can also lead to complication with firearms registration and legal ownership. So magkakameron ng impact, magugulo. Pero kasi may gumagawa niyan yung doble. Okay, meron siyang baril na ganun ang ipapagaya para meron din siya doon sa isa niyang bahay, ganun din. Ganun din, isa rin ang make, isa serial number, pinapagaya yung isang baril. So, hindi ko nasakop yun. Basta bumabasa lang ako niyan, kung merong gumawa ng ganun, hindi ko na alam yun. Okay, pero ang sabi dito, yun nga, bawal talaga. Pag hindi nahuli. Hindi yan bawal kung hindi mahuli. Kasama na rin dyan yung pag-assembly ng firearms, fitting together, legally acquired parts, kasama na rin dyan yung bili ka ng mga parts, tapos assemblin mo. May din yan, may kaukulan din permit yan. May gumagawa niyan, pero yan ay dapat ay may permit. Saan ka kukuha ng permit yan? Sa FEO, siyempre. So yan. The following rules and regulation governing the manufacturer, sale, possession, and carrying ito. Yung sa mga pagko-customize, iba naman yun. Iba yung pagko-customize. So yung pwede ninyong i-customize basta't yung mga number niyan ay wag magagalaw. Kasi yung iba, kamukha may mga revolver. Muna natin. Kamukha nitong mga revolver, makikita natin na ang dami diyang mga design na pinapalagayan. Yan ay basta ang sabi lang naman ay yung make, yung number
at yung mga identification ay hindi pa pwedeng galawin o hindi pa pwedeng palitan. Yun ang sabi sa batas. Pero yung mga burda-burda, parang tato, kamukha nung nakita ko yung kay Chabit, napakaganda, no? Nasa Facebook pa yun, nakita ko. Ang dami, personalized. May permit, alam ko may permit yun. Kung ano man ang ginawa nila doon. Basta huwag mawawala yung identification, make, serial number. Yun ang ano ko dyan. Kahit pa yung ano, meron din yung ano, yung mga imported na baril, ang sabi dito, by engraving, casting, stamping, impressing, or otherwise conspicuously placing on causing to be engraved, cast, stamp, or placed on the frame or receiver thereof an individual serial number. The serial number must be placed in a manner not susceptible of being readily obtained. Dapat hindi mapapagsuspitsahan yan na ano, na binago ninyo, altered or removed. Must not duplicate any serial number placed by your any firearms. Ito yung sinasabi ko kanina, yung nagdodoble. Doble yung baril, doble ang serial number. May serial, yung isang baril nandoon sa isang niyang bahay, yung isang baril nandoon sa isang bahay niya. May doble. Ito yung sinasabi ko. Not placed by your any other firearms. Nagdoble na. For firearms manufactured or imported on and after January 30, 2002. Engraving, casting, stamping, serial number must be may minimum dip pa yan yung nga 3,000 of an inch. Print size smaller than 1/16 of an inch. Halos malaki pa sa 2 mm. Ang laki nung engrave. Kaya may malinaw yung batas. So yan, kahit yung mga yung mga imported, halimbawa, may imported kang baril, tapos pinakopya mo, bumili ka ng arms core, para maging dalawa yung baril mo na ganun, pinakopya mo, kinopya mo yung arms core, Colt, ganyan, tapos yun din serial number na pinalagay mo. Halimbawa, may Colt ka, gusto mo maging dalawa yung Colt mo, bumili ka ng arms core, pinapalitan mo, pinagawa mong Colt, tapos yung number din na yun, pinagaya mong Colt mo, para dalawa na yung dalawa mong baril. Pwede mong yung isa nasa bahay mong isa, isa nasa bahay mong isa. So, bawal yun, ang sabi sa batas. So, sino ang pwedeng magdemanda sa iyo? Kasi kung walang habla, kung walang kaso, kung walang reklamo, walang kaso. Sino ang pwedeng magdemanda sa iyo? Kung malaman niya ng arms core na ginaganon mo yung kanilang product at nalaman yan na so mananagot diyan yung gumawa. Ito sa ang unang mananagot diyan ay yung gumawa. Kung sino gumawa nun. At yung may-ari ng baril, mananagot yan. So dalawa kayong mananagot niyan. Yun ay sarili kong yun ay aking opinion. Awan ko kung saan ang opinion niyo kasi nagkasabwatan kayo so maliban lang kung hindi mo alam na nakabili ka ng ganung baril. Yun ang mahirap. At naiparehistro mo rin, may duplicate pala, yun ang mahirap. So, yan lamang ang masasabi ko na dapat sumunod tayo sa batas. At kung may gumagawa ng ganyan, hindi natin alam. Kung hindi ko naman sinasabi na kung may gumawa ng ganyan, baka naman yun ay nakakuha ng permiso. O nakakuha ng permit yun, o nakakuha ng, hindi ko alam. Dahil alam naman natin na pupunta muna, ang masasabi ko lang, bago tayo gumawa ng mga ganyan, pumunta tayo sa FEO, Firearms and Explosive Office. Doon tayo magtanong para mas clear. Yung akin ay guidelines lamang. Guidelines lamang yung sinasabi ko. Hindi nga ako abogado, tama kayo. Pero as firearms instructor, nag-a-advise ako sa inyo ng tamang gawin ninyo.
bago kayo gumawa ng mga ganyang hakbang, pumunta muna kayo sa FEU at magtanong kayo kung pwede ba kayong mabigyan ng mga ganoong permiso. Yun lamang. Kasi nga, pwede kayong idemanda nung kung arms corps man yung binago ninyo, ginawa ninyong cult, so pwede kayong balikan ng ng arms corps. O pwede rin kayong balikan ng cult factory, malaki-laking yan. Factory yan, ginagawa, kumbaga, sinisira ninyo yung kanilang produkto. So, yun ang pagkaintindi ko dyan. So, yan, at hindi na natin pahabain. Basta't yan ang batas tungkol dyan, sana ay, ang masabi ko lamang ay, lagi tayong sumunod sa batas. Bilang isang firearms instructor, hindi ko hangad na kayo ay, sa aking pagtuturo ay, hindi ko kayo hangad na kayo ay turuan ng ano pa mang illegal. Lagi tayong sumunod sa batas. Okay, so, ayan, at maraming salamat sa inyo. At babasahin lang natin yung ating mga bagong community spotlight. Tingnan natin yung ating mga community spotlight dito. Okay, nagbabalik si Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas. Shout out sa iyo. Meron kang 100 plus na engagement. At shout out sa iyo Domingo Ramos. Meron kang 3 engagement. Shout out sa iyo Unico Iho. At meron ka ring perfect na engagement. 100 plus. Shout out sa iyo Di Calibre Junior. Meron kang 2 engagement. At shout out sa iyo Jumar J.S. Norman J. Sanchez. Meron kang 35 engagement. Okay, mag-share lang at mag-like ng ating mga videos para mapasama kayo sa ating community spotlight. At shout out sa aking mga babayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo ang aming bagong Papa Burgers diyan sa Pinamalayan, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapaburger kayo sa sarap. Maraming salamat po mga kababayan ko.